Alright mga kapuso, lumabas po tayo panandali dito sa GMA Network Center para ipakita sa inyo ang sitwasyon ngayon, lalong-lalo na dito po sa Timog area. No? Napakalakas na buhos ng ulan ang nararanasan po natin sa mga oras na ito. Itinaas nga po ng Pag-asa sa orange ito pong rainfall advisory natin. Ibig sabihin, moderate to heavy rainfall po yung ating aasahan. Kaya naman dapat lagi tayong alerto sa anumang pagbaha na maaari po nating maranasan. Pero sa abot po ng aking makikita, no, wala naman pong baha sa mismong labas po ng ating pong network. Pero ang ingatan po natin yung mga papunta din yung sa may Timog area, yung dulo pa doon dahil sa mga nakalipas pong pagulan at pagbagyo, medyo tumataas po ang tubig doon. Samantala, 7 barangay sa Santa Barbara sa Pangasinan ang lubog sa baha. May live report si Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan. Jasmine. Rhea, simula pa noong nakaraang linggo nakaranas na ng malakas na buhos ng ulan ang lalawigan ng Pangasinan hanggang kagabi kung saan talagang makikita natin na napakalakas na ng buhos ng ulan sa iba't ibang mga bayan sa buong Pangasinan. At ang bayan ng Santa Barbara, isa sa mga naapektuhang bayan kaya naman ngayong umaga posibleng isailalim na sa state of calamity. Dito sa Barangay Dalonge, nagmistula ng dagat ang mga sakahan. Maging ang kalsada, hindi na rin maaaring daanan ng anumang uri ng sasakyan dahil sa taas ng level ng tubig. Ang mga tao, sa balsa na lang sumasakay. Ang problema ng mga residente, medyo may kamahalan ng bayad na nasa 20 hanggang 25 pesos. Idagdag pa na medyo peligroso rin ito. Kung sa iba, perwisyong idunulot ng baha. Para naman kay Manong Emil Fernandez, kabuhayan ito. Kumikita kasi siya ng 200 piso hanggang 300 piso kada araw dahil sa kanyang ginawang balsa. Hindi naman nakinaya pa ng motorsiklong ito na maipasok sa looban, kaya naman tumirik na ito sa gitna ng kalsada. Patuloy namang binabantayan ng LGU at ng provincial government ang level ng tubig sa Sinukalan River. Sa oras kasing umapaw ito, mas madadagdagan pang mga barangay na makakaranas ng pagbaha. Ngayong araw naman posibleng isailalim sa state of calamity ang bayan dahil na rin sa matinding epekto ng baha sa kanilang lugar. Rhea, paalala ng PDRRMC sa ating mga kapuso na nakatira sa mga low-lying barangays na maging mapagmatsyag pa rin dahil sa oras nga na magtuloy-tuloy pa rin yung malakas na buhos ng ulan, may posibilidad na yung mga binabantayan nilang ilog, kagaya na lamang halimbawa ng Sinukalan River, ganun din yung Agno River ay umapaw na. Kaya naman hanggat maaari kung kayang mag-preemptive evacuation, gawin na nila yon para naman hindi na malagay pa sa alanganin yung kanilang mga buhay. At syempre, meron namang naging abiso ang PDRRMC, ang San Roque Dam po ay hindi pa rin po nagre-release ng tubig. Nasa 263.54 meters above sea level pa rin po as of 3 AM kanina ang level ng tubig sa may dam. At anunsyo naman po ng provincial government, wala hong pasok sa pre-elementary, elementary at high school sa buong lalawigan ng Pangasinan, habang sa Dagupan City naman po walang pasok sa lahat po ng level. Yan muna ang latest mula dito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Jasmine Gabriel ng GMA Dagupan.